empleyado o mga manggagawa. Anyway, nung mga panahon po ng kasagsagan po ng pandemya, marami pong niranas ang sektor po ng hospital. Lalo po, isa po ang St. Luke's sa center po na pinagdadala ng mga may sakit na COVID. Isa na po dito yung safety, unang-una, ng mga empleyado po ng St. Luke's. Lahat po ng buong institution po ay struggle na noon regarding po sa pag-provide ng mga PPEs, transportation na tumigil po ng mga panahon na yun. Katulad din po yung isa rin po naging struggle dyan is yung budget ng mga bawat empleyado dahil po yung sitwasyon na hindi po gaya po ng transportasyon, hindi po madaling pumasok at pumunta sa trabaho dahil wala po tayong masasakyan during that period. So, kailangan po ng adjustment ng bawat empleyado. Sa transportation pa lang is malaki na po problema. Luckily po ang St. Luke's nag-provide po ng pagkain during those period po ng pandemya. So, lahat po ng gastos sa pagkain, dun po ang swerte ng mga taga St. Luke's po dahil nag-provide po ang management para po sa mga kanyang empleyado para po sa pagkain. Aside from that, nagkaroon din po ng mga struggles ng mga employee. Madami pong pinagdaanan actually. Kagaya po, discrimination, isa pa po yan sa isang malaking naging problema po ng mga panahon na yun. Hanggang ngayon actually, pag po nalaman nila na taga St. Luke's or taga hospital nagtatrabaho ang isang nakasabay nila nakasalumuha. Ang struggle po nila sobra-sobra. Parang kami na mismo yung may sakit at kailangan lumayo. Although, alam naman natin na since kami po mga nagtatrabaho sa hospital, alam po namin na yung risk na pwede kami makahawa or meron kami bitit. So may safety din naman po na pinagdaraanan. Next po, isolation. Isolation, naging problem din po yan kasi hindi yun po madaling gumawa ng location kapag nagkaroon po tayo ng kapamilya or kasama po sa trabaho na naging affected ng COVID-19. So, kailangan din po natin mag-provide sa kanila ng sariling isolation. Ganun din po sa pamilya natin sa ating mga bahay na po sa labas is kung paano natin i-isolate yung family natin na hindi sila masyadong malalayo or alam natin na safe sila na provide yung lahat ng kailangan nila. So, napakadami pong isipin ng babae. At halos lahat po yan, babae po yung nag-isip. Majority po ng laman ng St. Luke's Medical Center, karamihan po dito ay babae. So, marami rin po mga struggles talaga. Kaya po nang sinabi ng Machine kanina is yung pagiging nanay, isa pa po yun sa struggle ng pagiging isang babae, yung hatiin mo yung sarili mo sa pagpasok sa trabaho, sa pag-alaga, pag-provide ng mga necessities na kailangan mo ng pamilya, at pati po yung pagtuturo kung paano pa po hatiin yung oras. Yung family planning na sinasabi ng Jing, totoo din po yan. Isa pong struggles din po yan ng mga mamamayang babae natin. Dahil, syempre, hindi naman po natin mapagkakaila yung mga lalaki pag wala pong ginagawa. Marami po silang lumilipad sa mga isip nila at na napipilitan po minsan yung kanilang mga may bahay na gawin kahit hindi nila tayo. Parang gano'n. Yun po, medyo doon din po nagkakaroon ng struggle yung family kasi yun nga po, ugat din po ito ng pagkakaroon ng hindi magandang parang pagtatalo po ng mag-asawa. At yung time din po ng family dahil maraming nawala ng trabaho o yung income po ni tatay na dapat na po-provide po. Karamihan po din sa kanila is nag-stop po yung trabaho. So yung burden po nung walang trabaho si tatay, si nanay po ang lahat ng sasagot nun at iintindi kung paano po niya pabudgetin. Ang lahat ng mga gastusin sa bahay at nadagdag po ang internet, ang online, ang pagbili ng mga pag-provide sa bahay ng araw-araw na face mask, araw-araw na face shield, ang alcohol,
bahay, lahat po yun patong-patong at ang sahod naman po ay hindi nadadagdagan para mag-provide po ang lahat nito. Isa pa po sa transportasyon, babalik po ako doon. May dumating din po panahon na during those period, may provide din po kasi sa St. Luke's sa transportation. Actually, ngayon po, pakonti-konti po kasi nabawasan na yun, yung shuttle para pumayat yung mga medyo malalayo at sa mga malalapit. So, pero dumating po yung instance na meron pong empleyado sa amin na dahil walang shuttle, naglakad siya from night duty siya. Tapos, yun lang po, pero hindi maganda nangyari sa kanya. So, na-hold up po siya at nasaksak po yung empleyado. Fortunately po, nabuhay naman siya further. Natulungan din po siya ng mga bystanders. So, isa po yung struggle din ng mga empleyado po namin, in general po. Sa dami po ng walang trabaho, nakakaisip po yung mga ibang tao ng mga masasamang bagay para kumita, para siguro i-survive din yung mga sarili nila. Isa po itong, ngayon po ang kinakaharap natin ay ang bakuna. Although may pinuprovide po si Pangulong Duterte na bakuna para po sa ating lahat at unang-una pong pinauna po niya ang mga medical frontliners. At nagpapasalamat din po kami doon dahil pinauna na po ang mga medical frontliners or group. Ang problema lang po is parang hindi po dapat matapos yun na doon lang. Hindi lang po medical frontliners kailangan po. Mas maganda po sana kung na-provide na lahat yung para sa mga kababaihan dahil gaya mo na sinabi Ma'am Jean, ang frontliner po ay hindi lang kami ng mga nasa medical. Kasama po dito yung mga nanay dahil frontliner na po sila sa loob at sa labas. Pag-provide po ng protection sa mga anak niya, sa family niya, and everything. No po. Tapos, yung yan for protection. Tapos, isa pa pong struggle sa vaccine is yung wala pa po tayong choice kundi isa lang po yung Sinovac lang po yung provide, which is in-expect po kasi na marami na ibang brand yung dadating. So, struggle din po yun. Isa po itong alalahanin din po ng mga tao. Kasi hindi ko po alam kung bakit. Marami po kasi medyo hindi maganda ang feedback ng Sinovac sa kanila. So, medyo takot sila na tanggapin yung Sinovac. Since wala pa po tayong ibang option, napipilitan ko yung iba na tanggapin sa Sinovac para po, dahil ito lang po yung protection na pwede nila magamit. Yun po, madami pong, sa sector pa ng manggagawa, napakadami pong isipin, katulad din po yun ng nanay. And hopefully, maayos po ng gobyerno kung ano po itong mga napapagdaanan. Yun lang po, maraming pasalamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Ms. Lani. Actually, naglahat niya yung sektor ng mga manggagawa. Manggagawa na may trabaho, hindi ba yung nabanggit yung talagang nawalan ng trabaho na mas maraming bilang po ngayong pandemic. So, ngayon po, pakinggan naman po natin yung kalagayan ng mga nanay, ng mga kababaihan sa Maralitang Lungsod. Nandito po si Ms. Teresita Abelio mula sa Zone 1 Tondo Organization, Cavite. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po kami na kami po sa sektor ng Maralita ay napagbigyan po ng pagkakataon na mailahatin po namin ang aming interna na naramdaman tungkol po sa aming komunidad. Ito po yung actual talagang sitwasyon ng informal sector o ng Maralita sa pang-araw-araw namin na pamumuhay. Ito po yung paulit-ulit na sinasabi namin na kabutuman po dahil karamihan po ng mga nanay bukod sa wala na pong hanap buhay, kung mayroon na pong hanap buhay, hindi po sapat ang sityo. Ito pong martin sa amin mga nanay.
Hirap na hirap po kami. Pilit po namin na nilalakasan ang aming loob para lumaban sa sitwasyon na ito. Pero nanatili po ang kakulangan ng aming panusto sa pang-araw-araw. Karamihan po sa amin ng mga nanay, araw-araw po, nagluluto na lang ng noodles, lagyan ng malunggay. Noodles, lalagyan ng sabik, miswa. Noodles, lalagyan ng kung anong mga para sa na nagdudulot din po ng sakit mga bata. Yung UBI po. Wala po kami kamayahan bumili ng masarap na pagkain. Simpleng pagkain lang dahil ang presyo po ng isda ay pareho rin po sa presyo ng mga baboy. Kailangan yung pang-sahog. So, hindi po namin kaya sa pang-araw-araw. Kung mayroon man pong kinikita ang aming tatay, hindi naman po sapat doon sa pang-araw. Dahil po ang una, lalo na po kung nagmungupahan, lalo na po kung nagbabayaran sa kuryente, sa tubig, sa kanyang bulaga na ang tutulan dahil hindi po nakapagbayad dahil sa pilit niya. Hindi po namin alam kung paano budgetin ang kapiranggon na kinikita ng aming pamilya. Kung kami man ay maghanap buhay para makatulong, simple lang po, uhulihin pa, nagtitinda na lang. Kahit bawal lumabas. Kung magkaroon man po ng ayuda para doon sa sinasabing panggandag, tulong sa pagkain, hindi naman po sapat. Yung 2 kilo kong bigas na binibigay po, hindi po sapat sa isang pamilya, sa isang araw. Paano yung susunod na araw? Paano yung bukas? Paano po yung mga yun po ang pinakamabigat sa amin ngayon. Ang sinasabi pa po na yung dala-dala po namin doon, yung kabuhayan, yung katutungan at saka yung kawalan ng hanap buhay. Yun po ang mabigat namin ng dala-dala sa pang-araw-araw. Kung maghanap man kami ng trabaho para kailangan po namin gumastos, may mga requirements. Pag mayroon kang requirements, mamasahe ka ang layo po ng pupuntahan. Mangungutang ka pagkatapos po sa 3 buwan, 4 na buwan, hindi mo pabayad ang inutang mo, tanggal ka. Paano po kami mabuhay ng marangal na sinasabi nila? Saan po namin kukunin? Wala po kami inaasahan na tulong mula sa amin mga lokal o sa mga aming barangay dahil po sila mismo ay hirap din kung paano pagkasiyahin yung mapanggap na budget para sa lahat na naninirahan. Dagdag pa po dito yung mga isyu sa komunidad, yung mga demolisyon. Sa totoo lang po yung isang kaya namin, pangitin ko na po yung malipay. Wala na nga pong hanap buhay, wala na pong mga trabaho na dimulis pa. Araw-araw na lang po yung kinakain nila halos. Hinihingi na lang po sino yung magbibigay para lang may pang-araw-araw sila na sa utas na sila ay may malapit ang education, may bayanin sa bahay. Sinisingil na po, may mga notices na panlaki, eviction. Natataranta na po yung mga membro natin kung saan po sila pupunta. Marami lang pong nagkaroon ng sakit sa utak. Dahil po dito sa hindi na nga po sila nakakain ng sapat, namumlima pa sa pilihan, katakot pa sila sa COVID, nag-iisip, baka sila mapaalis o kaya mapasok sa yung
COVID na yan, ano ba to? Yung parang ma-quarantine. Takot sila dahil maiwanan nilang pamilya nila na walang makain. So yun po yung ang amin talagang hinihintay o inaasahan na tulong mula po sa ating gobyerno. Yung sapat po na kabuhayan, sapat na pagplano para po sa Maralita, sapat na paggastos ng pondo para doon sa mga pangangailangan sa pabahay, para naman po kami ay maano naman po ang aming kaisipan. Para makadiretso naman po kami sa paghanap buhay, hindi na po kami mag-isip sa mga bayarin na yan. So yun lang po ang aking karanasan po. Maraming salamat po. Maraming salamat po kasamang baby. Problema ng Maralita, pagkain, basic yun, tirahan, at yung para sa kalusugan ng pamilya, at yung demolisyon, so yung tirahan po. Ngayon naman po, pakinggan rin natin mula rin po sa Maralitang Luzon, pero sa Zone 1 Tondo Organization area po ng Bulacan. Andito po si kasamang Elna Sarce. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Natutuwa po kami at kami na ayayahan dito sa presko na to na para sa kababaihan. Ang sabi ko lang po kung ang mga middle class na kababaihan ay umaaral dahil sa sitwasyon ngayon ng pandemic, what more pa po kami mga kababaihan na Maralita sa Bulacan. Kami po ang mula sa Tondo papuntang Bulacan ay naging sobrang hirap po sa amin ang kalagayan lalo na ngayong pandemic. Dahil unang-una po, yung krisis ng kagutuman, kawalan ng trabaho at kabuhayan ay nararanasan po namin mga kababaihan sa relokasyon sa Bulacan. Unang-una na po ang pagkawalan ng trabaho ng aming mga partner sa buhay, ang pagtaas ng mga bilihin, ang aming mga anak minsan ang siyang breadwinner sa pamilya ay nawala na rin po ng trabaho. Dahil po, siyempre bawal po lumabas ang mga kabataan, kaya sila po ay natanggal sa trabaho at hindi na po nakakapasok. Pero sila po ang breadwinner sa pamilya. At ngayon po, ang pagtaas din po ng pamasahe. Dahil isipin po kung ang pamasahe po namin sa relocation ay ganito ang halagang 200 o 300 para makarating ka sa trabaho mo. Ngayon po ay doble na siya. Kaya nga masasabi namin na kami mga kababaihan sa Maralita ang siyang unang-unang apektado sa pandemic po na ito. Dahil ang nangyayari po, kami po ang nag-iisip o kung saan po kami kukuha, kung saan po namin kukuhain ang mga pang-araw-araw pong gastusin ng aming pamilya. Lalo na po kung nawalan ng trabaho ang mga breadwinner sa aming tahanan. At ang isa pa po namin ay yung pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Ang nanay din po, kami din po kababaihan ang nag-iisip kung paano po namin mababudget ang aming kakarampot na pera na sabot ng aming mga asawa o ng aming bread ng nagtatrabaho sa aming pamilya. Kaya nga po ang aming pong panawagan, ang aming pong gustong makamit, sana po ang krisis po sa pagkain, sa trabaho at kabuhayan ay malutas na ng ating gobyerno upang ito po ay makatulong din sa kababaihan sa aming mga Maralitang kababaihan. Yun lang po. Maraming salamat po kasama Elna. Ang susunod po nating tagapagsalita ay si Inday Gonzales mula sa Philippine Movement for Climate Justice Mindanao. Siya po ay maglalahad po ng kalagayan ng kababaihan
sa sitwasyon ng pandemya, sa dilubyo, at yung kalagayan po ng ating kapaligiran. Nandiyan po siya. Ang tagapagsalita ng laban ng masa para sa mensaheng pakikiisa. Magandang tanghali na ba? Umaga, tanghali sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat. So ito po ang mensahe ng laban ng masa bilang pakikiisa sa Oriang at lahat ng mga kababaihan sa darating na pagdiriwang natin sa Lunes, ika-8 ng Marso sa taong ito. So ang laban ng masa po ay isang malawak na koalisyon ng mga progresibong organisasyon at individual na may tumubuing sosyalista. Kami ay nakikiisa sa Oriang, gaya ng nasabi, sa kanyang panawagan at pagkilos sa aming sosyalistang manifesto sa Pilipinas matapos ang COVID na inalahad namin sa kasagsagan ng pandemya at sa kabit-kabit ng krisis na ninuwal nito. Nakita namin na sa yugtong ito ito'y isang malaking oportunidad sana upang tuluyan ng pumawala sa mabibigat na bagahe ng kasalukuyang sistema kung saan umapangibabaw ang layunin na magkamal ng dambuhalang tubo kung saan ang lahat na lang ng bagay ay pinipiga upang pagkakitaan at lahat ng taong kayang pagsamantalahan ay binibiktima upang panghawakan ang pang-ekonomiko at pang-politikong kapangyarihan. Sa halip, napakahusay sana nitong panahong ito upang mamulat ngayon ang lahat sa katotohanan na hindi dapat sinakripisyo sa mahabang panahon ang kalusugan, social protection, edukasyon, iba pang serbisyong sosyal at ang pangalahatang kagalingan para lang makabayad halimbawa ng pambansang utang sa mga bangko at maabsuelto sa buwis ang mga namumuhunan bilang insentibo sa kanila. Bulag at dini pareho ang pribadong sektor at ang mga natuluklok sa poder. Kung kaya't gaya ng sinabi ng Oriang, lumalapang higit ang mga pasakit sa kababaihan dulot ng teror ng pamahalaan ni Duterte, dulot ng pandemya, ng krisis pang-ekonomiko at sunod-sunod na dilubyo. Kung maaalala nyo, ilan yung sunod-sunod na inabot tayo ng mga disaster itong nakaraang taon. Halimbawa na lamang ay ang biglang pagtaas ng singil ng kuryente ng Meralco sa mga pangkaraniwang tao dahil bumaba ang kita nila sa nagsarang negosyo at planta sa panahon ng lockdown, kaya gusto naman nilang bawin ito sa mga pangkaraniwang consumer. Ngunit kinuhanan lamang ng gobyerno ng penalty ang Meralco at hindi naman isinahuli pa sa mga tao ang sobra-sobra nilang singil. Nagmoratorium kuno sa pagsingil ng mga utang at renta, ngunit sa huling banda ay utang pa rin naman lahat nun. At pagkatapos ng patong-patong, pagkatapos ng ilang buwan, ay babayaran, kailangan pa rin bayaran ang lahat ng ito. At gabundok na bayarin ang kinaharap ng marami. So si Lola, si Nanay, si Tia, si Ate, siya ang napipilitang sumalo sa mga epekto ng mga krisis at terror. Siya ang nababalo at namamatayan ina. Siya ang nagpupuyat at balisa
sa higit na maraming lalaking tinamaan ng COVID-19. So alam po ba natin yon na mas marami ang tinamaan sa mga kalalakihan at mas maraming mga namatay. Siya rin ang pumipila sa Palawan at sa Buana Lumiere para mangutang, lalo na sa sitwasyon ng delubyo. Siya ang huli nakakain ng tira-tira sa pamilya, gawa ng nagtataas ang presyo ng pagkain gaya ng sinabi ng mga kasamahan natin dito, lalo na sa urban poor, dulot ng pagbulusok pababa ng ating agrikultura. Itong huli ay makakawin sa pagpaprioridad ng importasyon sa halip ng pagbibigay ng sapat na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Hindi pa natatapos doon ang mga pasakit ng mga kababaihan. Sila din ang pinagbubuntunan ng hampas ng karahasan sa mga panahon na kailangang mamalagi ang mga pamilya sa mga bahay nila sa pagkawala ng trabaho ng maraming kalalakihan at hindi sapat na proteksyon ang binibigay sa kanila. Hinahamon ng laban ng masa ang lahat ng kababaihan at ang buong publiko na isulong ang paraan ng pag-oorganisa at pamamahala ng lipunan at mga salit nitong pampolitika at pang-ekonomiya. Kung hindi tinutugunan ng mga nakapwesto sa poder ang mga krisis na sumasakal sa kababaihan, ay dapat pa bang itanong kung ano ang dapat gawin? Kung ang mga nasa kapangyarihan ay siya mismong nagtataguyod ng talamak na patriarka at misogyny o pagkasuklam sa mga kababaihan, pambabastos at pagwawalang halaga sa mga kababaihan, paano tayo nalaban, ano? Paano ang paglaban natin? So sa mga kababaihan na siyang mga ina, siyang mga nagluluwan ng susunod na henerasyon, siyang sumasalo sa lahat, kayo ang dapat na paglaban ang inyong mga karapatan. Isa sa mga pangunahing sagot ng laban ng masa dyan ay ang pagsulong sa gobyerno ng masa. Ang gobyerno para sa masang kababaihan. Sa hinaharap po ay gusto namin kayong makapanayam o makausap o makatalakayan tungkol sa ano ba yung gobyerno ng masa na yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kasamang Raquel. Laban ng masa po. Sige pa, para sa ating panghuling tagapagsalita. Wait lang, si Yads po pala, sorry. Balikan natin kung andyan na si Yads. Actually, yung ibabahagi naman ni Yads ng Mindanao, Western Mindanao, ay patungkol sa kalikasan. So, sa kaligitnaan po nitong pandemya, nitong mga dilubyo, at saka ng terror ng gobyernong Duterte, ay yung mga yan ay dagdag pasakit dun sa kasalukuyan ng nararanasan ng mga pamilya sa komunidad na merong mga mining sites, may mga coal plants, may mga extractive industries na nagdudulot ng displacement, nagdudulot ng pagkasira ng kalikasan. So yung binabanggit kanina ni kasamang Jean at saka yung iba pa natin kasama sa panel na multiple burdens na nararanasan ng kababaihan ay totoo po yan at nararamdaman yan. Napapaiyak po si kasamang Elna at saka si kasamang Teresita doon sa kanilang natural na karanasan. May imagine po yung iba nga pong bikotse nagre-reklamo. What more yung mga nasa komunidad na hindi alam kung anong sasaingin, yung anong ilalapag sa susunod na kainan. So hindi pa po ako nagsusuma, naglalatag lang po ako para dun sa kay Yans kasi tinignan ako ng masama EG. Ngayon po, ang maglalahad po actually ng pagsusuma ng lahat ng pinresenta ng nasa panel
ng mga issues na kinaranasan ng mga nanay, ng kababaihan, ni ate, lola, at inday, ay ipapahayag po ng presidente ng Uriang, si Tita Flor Santos. Then magbabahagi na rin po siya kung ano po yung magiging panawagan at susunod na mga pagkilos ng kababaihan na nasasadlak tayo sa kasalukuyang kalagayan. Tita Flor? Magandang umaga sa ating mga kaibigang media at mga kasama. Narinig po natin ang konkretong kalagayan ng mga kababaihan sa iba't ibang sektor, sa usaping kagutuman, sa usaping kalusugan, at yung delubyo na nararanasan ng ating mga kababaihan. Narinig ko kailan isa-isa pa yun dahil talaga namang nakakaiyak. Napakasakit ang nangyari. Lalo ngayon sa isang taon na naranasan natin sa panahon ng pandemya. Sobrang kahirapan kung sa nakaraang mga taon, paulit-ulit tuwing Marso 8 na nagpre-press ko ng Oriang, paulit-ulit sinasabi kung anong kahirapan dinadanas ng ating mga mayan. Higit sa lahat ang ating mga mahihirap. Ngayon, dumeble, triple ang kahirapan. Kaya kanina damdam natin kung paano, bakit umiiyak yung ating mga kasama. Magsisil mo talaga siguro. Mga kasama rin natin media, alam nila yun. Lahat. No? Kaya, mga kasama, yung ating gobyerno ngayon, na inuto ng gobyerno, ano ba? Bakit hindi umuunlad, hindi dumadami ang may magsasabi na, ay, masarap na ang buhay namin ngayon. Nagpalit-palit ng presidente ang Pilipinas, pero lalong lumalala pala. Akakasalit na, uunlad, di ba? Pero hindi nangyari. Kaya yung kalagayan ng women na yan, na paulit-ulit na sinasabi namin ng mga sektor, ng mga gagawa, maralita, mga manungga, iba pa, ay talagang hindi na naalis. Yung pang-aapi, pagsasamantala, at mga diskriminasyon na nararanasan ni nanay, ni lola, ni ate, ay talagang tuloy-tuloy pa rin. Marami pong mga batang kababaihan ang nasaktan lalo sa panahon ng pandemya. Marami nangyayari po sa ating mga teenager, mga ating mga kabataan sa panahon ng pandemya na na-discriminate, na talagang naranasan nila kung ano nangyari sa bahay nila. Kaya mga kasama, ang konkretong problema na yan ay kailangan ng kumilos patuloy. Sa totoo lang, matagal nang kumikilos ang mga kababaihan. No? Pero kailangan natin lahat sana ng kababaihan ng Pilipino ay mamulat at kumilos at maorganisa natin. Para sa ganon, pagka nagkaisa yung lahat ng kababaihan, sana lalaya na ang kababaihan. Kaya mga kasama, sa araw 3 March 8, ang Oriang ay kumikilos, lumalaban sa iba't ibang mga local man yan, national issues man yan, pang-politika ba yan, pang-ekonomiya. Nandyan po ang Oriang na talagang nagsasalita, lumalaban sa lahat ng pang-aapi, pagsasamantala sa kababaihan at sa buong bayan. Hindi lang sa kababayan, kundi sa buong mga mundo. Kaya sa araw ng March 8 ay pagsamahin natin ang ating mga tinig at pagkilos para manindigan at isulong ang sariling kapasyahan sa pagharap ng pagkakasabay-sabay ng krisis na sinasabi natin sa ekonomiya, pang-politika at kalusugan. At yung pang-politika,
i-implement ngayon ay talagang hamon sa aming kalabalihan yan. Kailangan labanan natin kasama ibang mga grupo, organisasyon upang ang gobyerno Reymen Duterte ay gumising. Hindi dapat gagawin ang ganyan ginagawa niya. Kaya, pinatutunayan ng karanasan natin sa pamamalakad at pamumuno ng pamahalang Duterte na hindi natin maiasa dito ang pangangalaga ng ating kagalingan at interest at ang higit na nakakaraming manggagawa, maralita at iba pang mga sektor ng ating lipunan. Lalo higit hindi natin maaaring ipaubaya dito ang ating kaligtasan mula sa pananalasan ng kasabay-sabay ng mga krisis na binanggit natin. Kaya kailangan natin mag-organize tayo ng mas malakas na kilusan, hindi lang kilusan ng kababayan, kundi kilusan ng buong ating mga mundo. Kaya ang tema sa March 8, Duterte, dagdag pasakit sa pandemya, delubyo at terror, kababaihan, lumaban ka. Yan po ang tema ng Oriang sa March 8. Kung kayo mga kasama, kahit daw maraming bawal, kami po ay magkakaroon ng March Rally, 700 strong women sa NCRR. Kikita po kami ng alas 8 ng umaga sa harap ng UST. At papunta magmamarcha ng alas 9 papuntang Menjola ang mga women na to, 700. Pagdating na alas 10, makakaroon po ng programa. Pero bago yun, ang ating Orient QC ay magkakaroon ng caravan mula sa QC na 200 women na pupunta ng UST. Sabay dyan po ay may ibang pagkilos sa mga chapter ng Orient sa iba't ibang region. Sa Central Luzon po, yan ang Nueva Ecija, Bulacan, ay magkakaroon po ng pagkilos sa Malolos. Magkakaroon din sila ng caravan. Sa Southern Tagalog, chapter namin, na ang Cavite, Laguna, ay magkita-kita sa isang komunidad na matagal nang gustong tanggalin sa kanilang paninirahan. Patuloy ang pakikibagan ng ating mga kababaihan at ng ating mga mamamayan doon sa Malipay, Cavite. Doon po ang lugar ng Southern Tagalog. Sa Cebu, magkakaroon din po kami, pero indoor po ang action nila doon. Cebu chapter ng Oriang. Sa Samar, Diwan, ay dahil malakas at malaking issue ng mining doon sa area na yun, sila po ay magkakaroon sa Malikani na ang issue ay mining. Magkakaroon sila ng pagkilos doon. Aming Mindanao, na supposed to be Siyats, ay magkakaroon ng indoor rally din sa Usamis. And then meron din po sa Davao City. Yung chapter ng Davao City indoor rally. Kaya mga kasama, ang Oriang ay nananawagan sa lahat ng kababaihan, sa iba't ibang sektor, sa lahat ng organisasyon, women, mga kaibigan namin na advocate sa women, ay nananawagan kami na sumama, mag-iisa, lumahok sa March 8 sa local man yan o sa national. Sana sumama kayo upang kasama ang Oriang, pag tayo ay nagbikis-bikis, sigurado malabanan natin ang pang-aapi, pagsasamantala sa ating hanay, sa kababaihan at sa ating mga magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang Oriang! Mga kababaihan. Maraming salamat po, Tita Flor.
National Capital Region sa Women's Day, March 8, ay yung Malipay 3, Molino, Cavite sa Bacoor, Molino, Bacoor, Cavite. Tapos yung sa Maricani Island, ito yung doon sa tuktok ng mining site sa Giwan, Eastern Samar. Gagawin nila yung kanilang indignation rally doon mismo sa tuktok ng mining operation. Kasi kahit na may restriction yung tao para lumabas o umala o lumabas sa kanilang community, yung mining operation doon ay binigyan pa rin ng permiso para maghakot ng lupa. So, ang isa pang lugar ay sa Malolos, Bulacan naman, para sa Bulacan area. Sa harap sila ng Kapitolyo. Tapos meron din indoor activity sa Davao at saka sa Osamis City and Cebu. Maraming salamat, Ma'am Lord. Ngayon po, ito po yung aming gimmick. Actually, sinasabi sa gimmick, kababaihan laban sa karahasan, pandemya at terorismo ng Estado at dilubyo. Ito po yung yung karahasan, pandemya, terorismo ng Estado at dilubyo. Ito po yung virus sa buhay ng kababaihan. Itinuturing namin silang virus kasi sila yung nagpapabara ng aming lalamunan, nagpapanginig ng aming katawan. Umiiyak kami hindi sa awa sa sarili. Umiiyak kami dahil galit na kami sa pamahalang ito. Hindi lang siya sobra ang gobyernong ito para maliitin ang mamamayan, maliitin kami mga kababaihan na wala ng respeto sa aming mga nanay. Kaya yung virus muna yan, tutusukin namin itong vaccine para hindi namin maranasan. Ang vaccine ay para eliminate lahat ng virus na yan, lahat ng kahirapan na nagbibigay sa buhay ng mamamayan Pilipino. So mag-chant tayo, sisigaw ako ng sigaw ng kababaihan laban sa karahasan at pandemya. Ang isisigaw nyo, bakuna, ngayon na. Magkakasabay yan, yung hindi sumabay, walang lunch. Sigaw ng kababaihan laban sa karahasan at pandemya. Bakuna, ngayon na. Kaya na lang ang sisigaw kasi pangit yung sigaw ko. Okay. Sigaw ng kababaihan laban sa karahasan at pandemya. Bakuna! Ngayon na! Ganun pa rin ang sagot, ito yung masisigaw ko. Sigaw ng kababaihan laban sa terorismo ng Estado at dilubyo. Bakuna! Ngayon na! Sigaw ng kababaihan laban sa terorismo ng Estado at dilubyo. Bakuna! Ngayon na! Sigaw ng kababaihan laban sa karahasan at pandemya. Bakuna! Ngayon na! Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa media. Kung meron kayong tanungan, pwede na pong magtanong ngayon mula sa ating mga speakers. Kanina lang, ilabas ang Philippine Statistics Authority na nasa 4.7 na, tumaas pa yung inflation rate ng Pilipinas. Sinyalis na ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga paunay lilihim. Sa panig ng Oriang, gaano pahirap ito para sa mga nanay, mga magulang na patuloy na hirap na hirap ng budget para sa kakaranggot na kinikita pagkatapos na sabayan pa yung pandemya. Katulad po ng sinabi ng mga kasama natin sa Urban Pool, Malabon, Navotas, Manila, Caloocan, sa relocation sites, Cavite, Bulacan, naku po, ginto ang gulay, ginto na rin po ang mga isda. Ang Pilipinas marami dapat isda sa Navotas. Abay, wala na akong sweldo, sabi na nga ni Nanay Baby. Wala ka ng sweldo, minsan meron, minsan wala. Alam niyo naman po ang urban poor natin.
sinasabi may sideline, wala nang main job. Wala nang pinagkakakitaan, may sideline. Pa-sideline, pa-kontra-kontrata, na wala pa. Kahit po ngayong tubero, hindi na makakapag-tubero, ano bibili niya ng pagkain? Pamasahe lang po sa Malabon na Botas, 40 pesos isa ka lang sa tricycle. Pagdating mo pa ng kabilang, magkakapitbahay lang yan, Malabon na Botas, sa dagat-dagatan, 40, 80 na agad, para lang lumabas ka. Ang kinita lang niya, 150. Nagtinda ng biko, 150 pesos. Hinuli pa, dahil yung quit niya, nasa loob ng bahay niya, yung kalan niya, nasa labas ng bahay niya, hinuli pa po si Nanay Edith. 1,000 pesos ang kanyang multa. Umiiyak yung aming kapitbahay dun sa opisina ng Nabotas. Hinuli pa. Napaka-punitive, napakamapang sa halip na tulungan siya. Kasi wala namang pambili ng yung 4.7% inflation rate. Anong katumbas niyan? Zero income na siya. Ang impact po ng dilubyo ngayon at pandemya sa kababaihan ngayon po, sinabi kanina pagbulusok. Mula sa ganyan, pumunta pa sa ganyan ang makinikita ng mga pamilya. Maniwala po tayo sa hindi. Yung informal sector na 6.9 million na walang pa ng trabaho, anong katumbas ng 7 million na bunganga? Times 5. 3.5 million ang sinasabing kumakain na lang ng noodles na may malunggay. Masalamat ka kung may malunggay ka. Pero pag bumili ka sa palengke ngayon, 10 piso, 4 na tangkay. Sino po bang namimili dito? Grabe po. Ako po mismo bumibili sa Malabon na Botas, isda na 280 ang galunggo. Saan ka nakakita ng 280 na galunggo? Pilipinas po ito. Hindi po tayo nandun sa Israel na walang isda, pero yung kinakain ng mga nasa Israel. Ano po? So yung kanina po tinatanong ko, 4.7% inflation rate. Agrikultura po natin, ang dami din nawalan na. May dislocations, 2.2 million agricultural workers. Nawalan din po ng hanap buhay o may anyo ng dislocation. So yung entry po rin ng pagkain dito, napakahirap. Yung transport, nawalan po rin ng transportation. At yan ang dinadaing ng lahat ng manggagawa rin. Binulok yung kamatis. Bakit nabubulok ang kamatis? Wala nang support yung government doon sa ating agrikultura. Hinahayaan yun. Tataas ng presyo ng bilihin, kuya. Bukod pa sa pinag-uutang na natin, yung pambayad sa COVID. Ang tanong namin, saan napunta yung utang sa COVID? Hindi po ako nakakuha ng SAP. Senior na po ako. Yung iba, ngayon ang tinatanong, yung ating frontliners na mga nanay. Ang dami po niyan. So yung 4.7 million na lalaking na walang hanap buhay, may asawa, may nanay. Yun ang namumroblema ngayon. So doble, mawalan man yung lalaki ng hanap buhay, kami po yung umiinda. Araw-araw po yan. Ako matagal na po akong nag-organisa ng kababaihan, pero yung tindi ng kahirapan ng kababaihan, ngayon ako po, masasabi ko ba, nagsasalita pala, naiiyak din ako eh. Pumunta po lalo tayo sa ilalim ng tulay. Hindi na po kumakain namin siya. Kaya yung ayudang sinasabi, ayaw man sana namin na kami ay laging ayuda. Mukha na ba kaming ayuda? Sabi nga ng mga mahihirap natin. Dapat lang, yung gobyerno natin, dapat naman, gawa na ng paraan yan. Lutasin na yung kagutuman, lalo na sa panahon ng pandemya at dilubyo. Yung inflation rate, problema natin lahat yan. Hindi lang kaming mahihirap. Yan ang panawagan namin kababayan. Ngayon na. Hindi bukas ha. Isa pa, yung injection. Isipin ko na rin lang po. Hindi ko na pagkit kanina. Yung kabagalan natin sa injection, baka 2023 pa po kami mabigyan. Pasalamat ako, 68 ako, baka mabigyan ako, di ba? Priority daw matatanda. E paano yung mga naghahanap buhay na nagtitinda? Sa 2023 pa yung kanilang vaccine? Kasi may mga ibang priorities. Tapos yung pagpasok ng vaccine, bakit hinuli na tayo sa buong mundo? Abay, milyon-milyon na yung nabigyan ng vaccine
bansa, tayo nagpaplano pa lang. Hello, parang mabuhay, mag-isip-isip naman yung ating pamahalaan. Bilis-bilisan naman. Yun lang po. Sinabi ko na lahat, sorry po. Masyadong mahabang sagot. Sagot na po ng lahat ng panelists. Meron pa po ba? Okay ka na? Meron pa ba? Okay, sige. Maraming salamat po sa mga media na dumating pagamat nasa ganito tayong sitwasyon pero hindi talaga siya nagiging palakid, no? Para magawa natin itong mga pagkilos para sa kagalingan at kalayahan ng kababaihan. Lalo-lalo na ng mga nanay po. Sana asahan din namin po kayo sa marcha sa March 8. Ang assembly point po ay alas 8 sa UST. Then from 9 o'clock, magmamarcha kami patungong Mindiola. Magsisimula ang program alas 10 at tinataya namin bago mag alas 12 ay matatapos na po yung programa dahil mainit. At syempre, ipapaalam pa rin po natin yung restrictions, physical distancing, naka-face mask at saka face shields para rin wala tayong violation at hindi na tayo lumalaban tayo. Ginagawa natin yung ating mga karapatan para sa pagpapahayag, paninigil sa pamahalaang ito na nagpa-follow ng restrictions dahil ayaw din naman natin ma-inflict ng COVID. So ngayon may isa pa kaming photo ops